So, etong product page, i-edit pa natin yan. Kasi right now, tignan natin itsura ng product page natin, ha? Pwede nyo tong i-screenshot yung before and after. Kasi pwede nyo ilagay sa portfolio nyo. Na before, ito yung itsura, and then after i-customize, ito na. Ayan, pang portfolio din yan. Ang bakit kasi na itsura na ang laki ng image na to, ang laki nito, ang laki nito. Sobrang overwhelming siya for me. Okay? So, i-edit natin ngayon yung product page. Kung makikita mo dito, meron daw 4 na products na naka-assign dito sa default na theme. I-explain ko kung bakit ganon. So, puntahan natin ngayon ulit yung backend natin. Kung nakita nyo kanina, di ba sabi ko dun sa unang video is baka mapansin nyo tong template dito na default product. Kasi lahat ng products na i-upload mo, naka-default product talaga siya. Pero ang purpose, bakit may ganon? Kasi kung titignan mo dito, mayroong customized template. Kapag kinlik mo to, mapupunta ka pa din doon. Same page kung nasaan tayo kanina. Same lang. So you can either customize from the product page or pwede ka nang dumiretso dito. So ang gagawin natin para mag-customize, balik tayo dito. Ipapakita ko pala yung purpose bakit pa tayo magke-create ng ibang template, hindi ko maintindihan. For example kasi, okay, for example, na-design na natin tong default product natin. Pero gusto ko kasi kay microphone, ang mag-a-appear na product details or product recommendation is ibang item. Okay, so for example, gawa tayo ng sariling template ni microphone. So, based on default product yan, okay? Create template. Ngayon, gusto ko lahat in the future, pag nag-upload ako ng product, lahat ng microphone, i-upload ko siya doon sa template na yon. Ayan, default product. Mag-a-appear siya lang dito kung yung kino-customize nyo na template is currently naka-publish. So, kung hindi nyo pa siya napapublish, hindi siya mag-a-appear dito, okay? So, going back, gusto natin mag-customize ng microphone, pero gagawin natin yun later. I-explain ko kung ano mamaya yung difference. Okay, so default product muna tayo ulit. Balik tayo kay default product. So I just wanna let you know na ang default na naka-preview dito ngayon is the headset. Pero kung gusto mong palitan yung preview, dito, pwede mo siyang palitan. Gusto ko microphone yung nakikita ko na preview dito sa kina-customize ko. It doesn't matter, di ba? Kung gusto mo lang naman, tignan kung ano itsura niya kapag sa microphone. Ayun. So, etong product details natin, ito yung tinatawag na buy box. Etong nandito. Kasi dito yung part na magbabuy or bibili sila. Nandito yung quantity selector. Ito rin yung buttons, buy buttons na tinatawag. So, kung i-hover mo siya, guys, ay hindi, kung i-hover mo siya dito, makikita mo kung saan siya nakatutok dito. So, yun yung specific na block. Title, kung makikita mo microphone, price, variant picker. Variant picker, wala tayo kasi wala namang variant etong microphone. Pero wag mo yan tatanggalin kasi kapag nataon na yung default product mo is merong variant, edi hindi na siya nag-appear. Okay? So, balik tayo kay headset ha. Headset. Ito. Ayan. Ito kasi yung may variant kanina. Pag dinelete mo kasi to, hindi na mag-a-appear yung ibang variant ni headset 1. So, dapat kasali talaga siya. Ayan. Nasa baba dapat siya ng quantity selector. Or hindi, nasa taas. Ayan. Pili ka muna ng variant bago ka pumili ng quantity selector. Okay. So, always guys, natatanggalin natin tong share option dito kasi nga, di ba, this is distracting the buying process. Kasi once na nag-share ako, hindi naman ako tech savvy, mare-redirect kasi ako sa ibang page niyan or sa ibang website, sa labas nitong website mo. So, hindi ako tech savvy, hindi ko na alam kung paano bumalik. So, imbes na bumili ako, na-distract yung buying process, hindi na ako bumili. So, you're turning someone away from a sale kapag naglalagay ka ng link sa website, lalo na dito specifically sa product page.
that is redirecting outside your website. Okay, kasi this is the place where they are deciding whether they wanna buy the product or not. Nagde-decide sila niyan, very crucial yung moment. They're one step closer to checking out. Add to cart checkout. And anong ginawa mo? Nire-direct mo pa sila sa labas ng website. So, tanggalin natin to. So, lahat ng nakikita nyo ngayon dito sa screen, yung mga yan, product information lang lahat yan, okay? So, description, nandito yung description niya. Maganda, may mga website tayo or may mga theme tayo na itong product description is pwede mong gawing tab or yung collapsible. Kasi especially sobrang haba ng product description mo, parang overwhelming siya tignan. So maghanap kayo later nung mga product description na pwedeng i-collapsible. Make it as tab, parang ganun, yung ganung option. Alright, so mag-add, kung gusto mo mag-add ng block, i-explain ko lang to, text. Alam niyo naman ang meaning ng text. SKU or SQ, kung meron kayong code na nilagay sa end, sa back end para sa inventory nyo. Okay? Inventory status, ilan yung stocks. Kung gusto nyong i-add yan, pwede nyong ilagay sa taas ng quantity selector. Ayan, low stock, then left na lang siya. So, once again, kapag nakita nila na ganyan, it can create a sense of urgency na, oh my gosh, 10 stocks na lang ang natitira. Kailangan ko na itong i-check out. So, makaka-increase ng conversion kapag i-add mo yung inventory status. Collapsible row, guys, ito yung sinasabi ko kanina na collapsible. Kunwari yung description, ganito siya, nakatab lang siya. Or accordion, ang tawag doon. Ito, pwede mo tong gamitin. For example, meron kang mga, kung sa fabric, like yung aftercare, yung mga do's and don'ts. Or kung meron kang message na gustong ilagay sa bawat product mo na pare-pareho lang naman, pwede mong i-add to sa collapsible option. Pero for now, wala tayong ilalagay dito. So, tatanggalin ko muna siya. Pwede mo ding i-add doon yung mga shipping options, parang ganon. Pop-up. Tingnan natin kung ano yung pop-up na to. Ayan o, ganda nito. For example, meron kang instruction. Kapag kinlik ko to, magpa-pop up lang siya sa screen without me going out sa product. Ayan, magpa-pop up lang siya. Tingnan natin kung paano natin i-edit to. So, I want you guys to explore on this later, okay? Gusto kong ilagay yung return and refund policy kasi gusto ko inform sila about it bago sila mag-check out. Okay. So, ilagay ko dito return and refund. Or kung gusto mo maglagay ng reminder. Do not order this if anything na you want to add dun sa pop-up na yun, possible siya. Tingnan natin ha yung option. Ayan. Nag-pop up lang siya. And I didn't have to go out of the website. Close ko lang siya, nasa ano pa rin ako, nasa product page pa rin ako. So, hindi na-interrupt yung buying process, okay? At na-inform pa ako bago ako bilhin. Alright, so in that case, i-keep natin si return and refund. Ano pa yung mga pwedeng i-add? Complementary products. Okay, kung gusto mo mag-add ng complementary items dito, pairs well with show as collapsible row. Depende sa'yo kung gusto mo. Magagamit mo lang to kapag meron kang sinet sa meta fields. Pero since wala tayong na-set na ganon, hindi siya mag-a-appear. Okay, so tatanggalin natin to. And hindi ko muna ituturo si meta fields kasi medyo complicated talaga siya. Icon with text, maganda din to. Ayan, kunwari ganyan. Pwede mo rin i-customize to. For example, guarantees like yung nasa homepage natin kanina. Kung gusto mong i-add na ganun, kahit 3 lang, pwede lang din naman. Pero for now, tanggalin muna natin kasi wala ako naka-prepare na for that. I-hide mo natin yung related products kasi gusto natin mag-customize ng related products. Ito siya, you may also like. Pero ako gusto kong i-customize yung ilalagay ko dito. So, i-hide ko to. Mag-add na lang ako ng sections. Ito yung mga sections na ilalagay ko dun sa product. Sinong pumili nito? Paano ka nag-come up ng ganito? For the sake of this tutorial,
nag-select lang muna ako ng mga random na sections na pwede nating i-add. Pero later, you can explore kung ano yung maganda based dun sa goal nyo or sa feature na gusto ng client mo. So, i-add natin video. Add lang muna ako ng section, i-customize natin later. Quick order list. Quick order list. Ayan, hindi ko siya makita. So, ano ko na lang. Search ko na lang. Yan. Collection list. Collection list, guys, dyan ko na ipapasok yung i-customize ko na you may also like. Okay, so mag-proceed tayo sa video. Sa video, meron akong example lang dito ha, guys. Hindi siya related dun sa product, pero for the sake lang na meron tayong ma-add na video. I-delete lang natin yung caption na yan kasi sobrang distracting niya. Tignan mo kung may pangalan siya sa taas. Parang ang pangit tignan. So, tanggalin ko na lang yan. Tapos, play video on loop. Ibig sabihin, kapag nag-stop na mag-play or na-reach na nung video yung end nung video, magpe-play ulit siya from the top. I don't want that to happen kasi nakaka-irita siya kung nagpe-play lang sa background. Ang irita yung customer nyo. So, ano may difference ng YouTube URL, which is yun ang gagamitin natin, versus Shopify hosted video. Pwede kasi mag-upload dito late. Sige, pakita ko na sa inyo habang nandito tayo. Dito sa content, pwede ka kasing mag-upload dito sa files. Mag-upload ka ng videos dito. Pwede lang. And then later, kukunin mo yung link. Try natin ha, kung meron akong short video lang para makita nyo. Naku, wala ata akong short video. Ang lalaki kasi ng mga to, matatagalan eh. If I am not mistaken, nasa maximum of 20 megabyte na video. Sige, try natin i-upload yung isa para makita natin kung ilan, gaano kalaki yung pwede nating i-upload. Magre-red naman yan. Failed kasi maximum of 10 minutes siya and hindi niya pinakita kung gaano kataas yung maximum na kaya niyang tanggapin. So anyway, kapag ano kasi na-upload mo yung video, ganito rin itsura niya. Okay, so ito kasi pwede ka nang mag-upload ng video, pero wala kasi ako naka-prepare na video, so hindi natin siya gagamitin. And maximum of 10 minutes lang yung pwede mong i-upload. Uy, ito maiksi lang. One failed, bakit? Untitled video. Exceeds maximum video length of 10 minutes. So, hindi tayo pwede mag-upload ng more than 10 minutes dito. So, make sure na 10 minutes lang yun. So, ang example na gagamitin natin is etong YouTube video na ginrab ko lang somewhere. And kung makikita mo, ang pangit, bakit ganyan yung itsura? Kasi nga nag-ask siya ng cover image. Yung makikita dito. So, mamimili tayo ngayon ng image. Select from library is yung square, rectangle or landscape. So, eto lang yung nakaprepare na landscape na picture dito so far. So, yun na lang muna ang gagamitin ko. Naulit siya pero para lang maipakita ko sa inyo kung ano yung itsura. Ayan siya. So, if you wanna make the section full width, okay lang. Pero ang pangit pag masyadong malaki yung video, no? Pwede siya. Pero ang pangit kasi talaga tignan. Bahala kayo, tignan nyo kung ano yung balance sa mata nyo. Okay, wag na nating baguhin. Okay na ako sa 36. Ayan, okay na tayo dito. So, madali lang yung video natin. Nag-add lang tayo ng video and cover. And heading size, wala naman tayong heading, so hindi na natin binago yan. Alright, so ang next na section natin is quick order list. Alright, ano bang purpose? Bakit ko pinili na ilagay itong quick order list dito? Kasi for example, um, marami kang variants, parang ganyan. So, eto, instead na dun ako mamimili, for example, hindi mo ako na-convince na mag-add to cart dito. So, sabi ko, hindi ako masyadong convinced. Pinanood ko muna yung video. After ko panoorin ng video, na-convince ako. So, instead na mag-scroll up ako, parang medyo konti pa, siguro 95%. Tapos nakita ko to, parang pinupush mo pa rin ako na mag-order eh. Dito na lang ako mag-order. 'Di ba? May option na ako to order here. Tapos gusto ko ng 2 items, ganyan. Quick talaga siya. Quicker than this one. So, dito na lang ako mag-add to cart. Okay? So, yun ang purpose niyan. And you have the option to show images. Mas maganda. Ayan. Huwag na natin i-show yung SQs.
Ayan, okay na tayo sa padding. Ganun lang kadaling order list. And sa collection list na tayo magpa-proceed. Collections, palitan natin to ng you may also like. And guys, dapat nyo i-check yung Notion nyo kasi ako, once again, kabisado ko na siya. So, I don't have to look. 3 columns lang siya. Okay, go ahead. And mobile view. Ayan, so mamimili na ako ng collection na ilalagay ko dyan. And alam niyo naman na 3 lang yung collections natin in the meantime. So, 3 lang talaga muna yung ma-add natin dito. Walang iba. Sila-sila pa din. Pero make sure naman guys ha, ito kasi yung isa sa mga reasons, for example, na in the future, kung may product recommendations kayo dito, tapos ang item nyo is headset, wag na kayo mag-recommend ng headset na same na headset nung ano nyo, naka-current na view. Kaya ka rin gagawa ng ibang product template kasi para ma-customize mo. Gusto ko sa microphone, ang mag-a-appear lang na product recommendation is ano lang, webcam lang and headset lang. Walang mag-a-appear na microphone kasi parang redundant na siya. Pero collection naman to, kaya okay lang. Pero kung yung product mo is iilan lang, kagaya nitong ginawa natin ngayon, iilan lang yung product you didn't need to add collections talaga. Hindi mo kailangan mag-add ng collections. Pero kung in the future maka-encounter kayo ng sobrang daming products, so kailangan nyo ng collections, okay lang kahit wag kayo mag-customize. Kung pare-pareho lang yun nandito sa product recommendation nyo. Okay? Take note guys ha, itong video na inad natin dito, maa-apply siya sa lahat ng products nyo. And kaya ka rin gagawa ng template for each product kung gusto mong mag-add ng video is para ma-customize mo yung video na mag-a-appear. Kasi dito, headset yung video natin. Kunwari microphone yun nandito tapos headset yun nandito, edi contradicting siya. So, ang gagawin natin ngayon, gagawa ka ng bagong template. Ito na yung purpose nun. Gagawa ka ng bagong template. As is lang lahat siya pero babaguhin mo lang yung link ng video. Okay? Nagets nyo ba? Customize mo siya the way na kinustomize mo yung default product pero babaguhin mo ngayon yung link na ilalagay mo for that specific product. And then later, ano mo siya dito, dun sa product mo is yung template na gagamitin mo dun. Sa product listing na alala nyo, template na gagamitin nyo dun is yung microphone. Ganun siya. Alright? Right, so ang next na gagawin natin ngayon is i-customize natin yung itsura nito. Kasi masyado siyang malaki. Tingnan nga natin yung mobile view. Alright. So, i-click natin to. Customize natin yung mismong product information, no? Constraint. Desktop media width. Ayoko ng large. Gusto ko medium lang. Ito siya, oh. Tingnan natin yung small. Masyadong maliit ang small. Pero parang cute pag small. Pero kasi, hindi na natin ilalagay dito yung picture. I-thumbnail na lang natin yan. So, dapat naka-medium. Tignan mo kung ano yung balance, ha? Media fit, original, okay. Desktop layout, naka-stack siya ngayon. So, ang gagawin natin, thumbnail carousel siya. Ayan. Magka-carousel lang to, mag-a-appear lang siya kapag sobrang dami mo pang pictures dito na kailangan na nilang ma-scroll. So, ganyan siya. Okay? Desktop media position, nandito siya sa left. Or kung gusto mong i-right, nandito siya. Ang pangit. Parang hindi yun yung nakagawian natin. Tingnan natin itsura. Nandito yung picture ng product. Ang pangit niya. So, nasa left lang tayo. Tapos, itong open light box naman, kapag kinlik ko to, open light box yan ang tawag dyan. Pero kung zoom ang pipiliin mo, kapag kinlik mo siya, mag-hover ka siya, para mag-zoom. Mag-zoom kung ano i-click mo. Mag-zoom yung part na yun. Kung i-click ko to, mag-zoom in siya dito sa part na to. Ganun siya. Tapos, sa mobile view naman tayo, ayan, pwede mong i-hide other variant images. Pwede mo siyang i-hide, pwedeng hindi. Kunwari nakapag-select na ako niyan, i-hide na niya yung ibang pictures. Yung variant na lang na pinili ko yung mag-a-appear na picture. So, may ganong option siya. Okay? So, balik tayo doon. Do you wanna hide the thumbnails? Ako parang gusto ko may thumbnails sa baba. Ayan, makikita ko pa rin yung thumbnails. Or kung sobrang dami, pwede ko rin namang
I-hide thumbnails na lang para meron na lang siyang ganyan, oh. 'Di ba? Ayan. So, okay na tayo sa product page once again, guys. Na-customize na natin. I-preview na natin finally yung itsura ng product page natin. Ayan. So, mas better na siya tignan kesa yung ang lalaki naka-stack yung photos kanina dito. And ayan, yung sale natin. Return and refund. Great. Tingnan natin yung video. Ang ganda ng video na nag-grab ko, in fairness. Para siyang lifestyle video. Right? Pero hindi siya connected dito sa product natin. So, kapag in the future, pwede niyong i-suggest kay client na magpagawa sila ng lifestyle videos kasi mas malaking factor kasi yun sa decision making nila sa pagbili. Nakikita nila yung itsura ng product, ma-feel nila kung paano siya gamitin, ganyan. Tapos mas na-explain ng maigi by just watching the video. Okay? Pwede niyong i-upload sa YouTube, kunin niyo yung link. Pwede niyong i-link dito. Pwede siyang ganun. Okay, so since isa lang yung product natin, ito yung quick order list. You may also like, hindi mo ako na-convince na bumili dyan. At least meron pang product recommendations. Ayan, congratulations guys. So done na tayo sa pag-design ng homepage and then the product page natin. And I just wanna show you, marami pa tayong ibang pages dito. Pero hindi ko na siya i-discuss sa inyo kasi I want you guys to explore. Pare-pareho lang yung concept. Yung pinakita ko kanina, dito sa collection, mag-add ka ng section na sa tingin mo bagay dun sa collection. Dun sa pages, mag-add ka ng section na sa tingin mo bagay dun sa section na yon. Pare-pareho lang siya ng concept. At least marunong ka na mag-add ng section. Marunong ka mag-add ng page. I want you guys to explore kung ano pa yung mga dapat nyong ilagay sa iba't ibang pages ng website. Okay? Ayan, meron pa tayong cart page, meron pa tayong checkout page, and classic customer accounts. For example, yung login page, mga ganyan. Ayan, tignan natin yung example. Ayan. Kung gusto nyo i-customize that's fine. Para pag nag-login sila, nakita pa rin nila yung products. Gusto mo mag-add ng featured product dito? Pwede lang. Ayan. So, sa tingin mo, you should add the featured product here. Go ahead. So, at least, na-tackle natin dito yung homepage and the product page, which is yung pinaka-importante talaga. And I hope na nakuha nyo yung idea kung paano mag-build, paano mag-add ng blocks, paano mag-add ng section, paano mag-remove, mag-adjust ng mga sizing. Ganyan. Mag-explore lang kayo na mag-explore. And dapat ang magiging output nyo is meron kayo nung ganitong product page, ganitong homepage, and ganitong product page dapat. Ayan, dito na lang tayo mag-view. I-screenshot ko to ha. Ayan. So, i-screenshot natin, go full page, i-download nyo na yan para magawa nyo siyang portfolio. So, dapat ganito yung product page nyo. Okay? And dapat ganito yung homepage nyo. Yung output dapat kung gusto niyo siyang ipa-check or later i-display niyo siya sa website nyo or anywhere na profile nyo for your portfolio, go ahead. 'Di ba? At least mas confident yung magiging future client nyo na, uy, marunong mag-build. Ang ganda ng na-design niya. She or he knows what he or she is doing. 'Di ba? So, ayan, meron kang option na i-download to. Pwede kayong gumawa ng portfolio nyo sa Canva. Ano pa ba? Pwede nyo tong i-flex sa Facebook nyo. Tag nyo ako Desiree Carillo. Ayan. So, yes. Good luck and explore nyo lang ng maigi. Kung gusto nyo pang magdagdag dito, pwede pa rin naman yun. And sa mga next videos natin, pwede natin pag-usapan. I-discuss ko sa inyo kung ano yung mga apps na pwede natin i-add. So, ang purpose talaga ng video na to is to teach you how to build the Shopify website. And question, fully functional na ba ang website natin? Assuming na na-set up natin yung payment, yes, fully functional na siya. And assuming na na-set up natin na maayos yung sa Luzon, Visayas, Mindanao na shipping location kanina. And I'm expecting kasi na gagawin niya siya after netong workshop. Gagawin niya siya
i-set nyo ng maayos para masabi natin na okay, fully functional na. Except na hindi ko na set up yung payment since this is just a test store or development store lang siya. Okay? So, thank you so much guys sa patience nyo na makinig. And if you have questions and clarifications, feel free to reach out lang sa akin sa Facebook. Messenger, mas active ako doon. And congratulations sa pag-build nyo sa first ever website nyo. Don't forget to flex.